So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon, kay Lord Jesus Christ na ngayong araw o gumising pa tayo. At magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. So ngayon mga kababayan, before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, please allow me to acknowledge some of our viewers dito sa ating channel. At syempre, uunahin muna natin mga kababayan ang pag-shoutout sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog, na kung saan naunguna dito sa ating listahan si Robel Ferrer Official, nandiyan rin po si Shane Sibal, Amy Joaquin, Maria Medeciplon, and Lori Mamawag. Also, i-shoutout rin po natin ang ating mga channel members, sila si Mel Grace Holmes, Bia Bibar, Russell Teruel, Fiz Calante, Pusong Inami, Osis Queen, and Cosmo Defender. Also shout out sa ating mga early birds, si Flaco Ryan Quiliza, FBR, Barkadahan Forever FM, Army Lagaso, Moonflower, Marcres Hernandez, nandiyan rin po sa listahan si Kader Solaybi, Maiti Baisa, Jillian Quezon, Rodolfo Radarabor, Antonio Payos, Leonardo Manansala, Lito Cabanse, nandiyan rin po si Jovi Montero, Tagalog Nak TV na nandyan sa San Francisco, California, and hi to Maria Marlene Nimbido Bautista. So ngayon mga kababayan, isa po sa pag-uusapan ngayong araw, ito highly requested po ng ating mga viewers. Marami pong nagtanong kay Sir Ivan mga kababayan. I think mga 30 yata lahat if I'm not mistaken. Nagtanong sila doon sa ating last vlog natin sa comment sections, at saka nagtanong rin po sila sa ating Facebook account na kung saan sabi nila, Sir Ivan, kilala mo ba si Abel Bacodjo? Kilala ba natin mga kababayan? Alam nyo, itong si Abel Bacodjo, honestly, hindi ko talaga kilala mga kababayan. Until po, na ito po yung napag-usapan ni Hitad, na kung saan, na tinawag po ito na scammer daw. Scammer daw si Abel Bacodjo dahil nakapag-provide daw dito ng worth 26 million po pesos na property, na bahay, at saka aside from that, nakabili rin po daw ng ibang bahay, or ng bahay sa kanyang kaibigan na worth 17 million pesos mga kababayan. At sabi pa nga Hitad na saan daw kinuha itong budget ni Bacodjo, na kung saan noon daw mukhang mahirap na makabayan. Yun pong word ginamit po ni Hitad, at saka may ebidensya tayo niyan na nagdududa siya kasi nga noon daw may pagkamahirap na makabayan, sabi niya. So nagdududa siya. Bakit? Kasi nasabi daw sa kanya ni Abel Bacodjo ay siya nga pala si Abel makabayan, BFF ho yan ni Hitad. Yes, BFF po. So, I have to be honest with you na hindi ko kayang madebunk lahat ang mga claim ni Hitad kasi nga itong sinabi ni Hitad mga kababayan based kasi sa kanyang personal na experience. Kasi nga lagi niya nakasama itong si Abel kasi nga BFF niya mga kababayan. Pero alam niyo ba, delikado pala na maging BFF itong si Hitad mga kababayan. 'Di ba? Delikado talaga eh. So ito po yung red flag sa mga kababayan natin na may plano kayong kaibiganin itong si Hitad. Well, magdududa na kayo at saka mag-isip-isip na ho tayo. Okay? So patuloy tayo. Kasi nga, napagdudahan ito ni Hitad, ito daw si Abel Bacodjo, if I'm not mistaken, kasi nga, siya nga pala makabayan, ito naglibot-libot si Sir Ivan from the other vloggers, kung saan mga 5 yata ang tiningnan ko na vloggers makabayan. So while I'm digging deeper, kasi nga doon sa mga vloggers, meron akong informations na nakita na hindi nyo nakita sa ibang vlogger makabayan. Yes, ito po tungkol kay Abel Bacodjo. Then after that, kapag ipapakita ko sa inyo yung informations na nakita ko, then it's up to you to decide kung scammer ba talaga or bagay ba na tawagin na scammer itong si Abel Bacodjo makabayan na sabi po ni Hitad. Isa rin po sa pag-uusapan mga kababayan, ito ring paninira ngayon na naman ni Jason sa, well, alam naman po natin na paid talaga ito sa si Jason sa bayaran
1 million ang monthly mga kababayan para lang manira po sa ating gobyerno, para po maninira dito, para po manira kay PBBM. 1 million ang sweldo, kaya nga expected na ho natin na itong si Jason Sa, sunod-sunod ito mag-post na ito'y sisiraan niya si PBBM. Ito'y tungkol po sa pagpunta ni PBBM sa Brunei mga kababayan. Marami rin po mga vloggers na mga pulburon vloggers na sinakyan ho yun, lalong-lalo na itong vlog po ni Hitad mga kababayan, na sikreto daw itong si PBBM lumipad sa Brunei para daw magpa-check up kasi may sakit daw mga kababayan. So tinignan ko rin po yung mga ibang mga pulburon vloggers at meron silang na-mention doon, pati rin po si Hitad or aside pa ni Hitad, na-mention nila itong sakit daw ni PBBM mga kababayan. Meron na silang na-mention na sakit ni PBBM. Grabe talaga, at saka sekreto daw lumipad si PBBM sa Brunei para daw magpagamot mga kababayan. Pero sila'y napahiya dito. Bakit? Mamaya papakita natin yan. Also pag-uusapan rin po natin. Ito rin pong bangayan ngayon pa rin ni Attorney Claire at saka versus dito kay Attorney Harry Roque. Kasi meron na lang po nakita si Attorney Claire na vlog ni Attorney Harry Roque na kung saan sinupalpal na naman po mga kababayan. At saka talagang alam nyo, may sense po na mag-explain itong si Attorney Claire mga kababayan. Nakikita ko nga dito na mas magaling pa mag-isip, malawag mag-isip po itong si Claire, Attorney Claire, na even daw sabi niya hindi niya binoto itong si PBBM mga kababayan. Pero siyempre dahil nga presidente na ngayon si PBBM, well, sinuportahan niya kasi gusto niya na maging maganda po yung pamumuno ni PBBM. At saka dapat rin po daw na suportahan talaga ang pangulo natin. At yan naman talaga yung dapat na gawin natin mga kababayan. 'Di ba? Grabe kasi itong mga pulburon vloggers na manira kasi nga meron silang personal interest dito. Hindi naman sila nag-iisip po sa bansa natin. Kasi ang iniisip nila kung paano lang magkapera mga kababayan. Di ba? At syempre, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan. Palagi tumarandalan ba na nga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, siyempre kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga binalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howard din mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unit Team supporters. Thank you so much sa mga returning viewers, mga solid supporters ng Sir Ivan, mga Suki Sting Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok ng Sting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Nga mga kababayan, marami rin po akong nabasa sa ating last vlog or even sa ating mga previous vlogs pa. Sabi nila, Sir Ivan, pwede nyo pwede daw na hindi ko na i-shoutout dito yung DDS. Alam niyo mga kababayan, hindi naman dapat natin lalahatin po yung DDS. Marami pa rin po, ako po naniniwala na marami pa rin po mga DDS na mga matitino. Ang iba naman kasi, medyo nadala lang sila doon sa mga ibang mga vloggers. Pero kapag babanggitin natin yung DDS, matitino ho yan mga kababayan. Pero kapag babanggitin natin yung mga DBS o Duterte Baso supporter, lalong-lalo na yung mga pulburon vloggers, well, hindi talaga matino yun. Mga salot yun ng lipunan mga kababayan. Salot ba o talagang langaw sa lipunan mga kababayan? Kaya nga ako po naniniwala, pasensya po, dapat pa rin natin na i-shout out yung DDS kasi marami po sa kanila ang mga matitino. Marami po nag-message kay Sir Ivan. Sabi na, Sir Ivan, DDS po ako, pero naniniwala pa rin siya sa pamumuno po ni PBBM. So mga kababayan, i-shout out pa rin natin ang DDS, okay? So anyways, uunahin sa ating pag-uusapan mga kababayan, before tayo mag-jump doon sa mga kamaritisan po na mga pulburon vloggers, well, as usual, dito muna tayo sa good news. Na kung saan, ito ay good news po sa ating mga kababayan, mga OFW, included Sir Ivan. Kasi siyempre, OFW po tayo, na kung saan
meron na pong VIP lunch na para sa mga OFW mga kababayan. Yes, ang ganda nga. Actually, ito ni Lance last 2 days ago na. Sayang hindi ko ito na vlog kahapon mga kababayan kasi nga wala naman si Sir Ivan. Pasensya nga pala. Medyo napaka-busy talaga ng beauty ni Sir Ivan kahapon. Ang dami kong meetings mga kababayan. So medyo exhausted na tayo kasi nga alam niyo naman po tayo OFW at naramdaman ho yan ng mga kapwa ko OFW na hindi talaga basta-basta na nag-iisa lang tayo mga kababayan, di ba? So galing tayo sa trabaho, meron tayong mga meetings doon, mga projects o reports. Then pag uwi natin dito sa bahay, magluluto pa si Sir Ivan. So medyo exhausted na. So pasensya. Well, anyways, babawi tayo ngayon mga kababayan kasi nga as I said it earlier na meron pong good news from the government doon po sa Terminal 1 sa NAIA mga kababayan. Meron na po tayong VIP OFW lunch na kung saan ang ganda po doon tambayan mga kababayan, libre na ang wifi, nandoon po kung gusto niyo mag-recharge na inyong mga cellphones at saka libre po ang kape mga kababayan. So that is a good news talaga. At saka plano po yan last year pa nung nabubuhay pa itong si Sik Ople mga kababayan. Sayang nga hindi niya nakita ang Sik Ople. But anyways, para maintindihan natin, let's watch this. Official nang nagbukas ang VIP Lounge para sa mga overseas Filipino workers sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Ang lounge na bukas 24/7 ay inilaan para magbigay ng espasyo para sa mga OFW na katulad ng mga premium na lounge para sa privileged travelers. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mas maraming OFW lounge ang magbubukas sa mga international airport sa Metro Manila, Clark, Cebu at Davao. Ang paggamit ng OFW lounge ay libre para sa lahat ng OFWs, anuman ang kanilang uri ng air ticket. Meron itong amenities tulad ng assistance desk, komportabling seating, wifi, charging stations, power outlet at pagkain. Ang proyekto ay pinagsamang pagsisikap ng House of Representatives, OWA, Department of Migrant Workers at Manila International Airport Authority. Nagkaroon ng brownout, January 1. Lahat sila nakatambay lang sa labas, walang maupuan, walang mapaliguan o walang, kailangan nating meron, at least masabi dito muna kayo. At least dito, kung gusto mong mahiga sa sahig, ako makakahiga ako dyan. Ako lang na papeles, and madalas may mga nilalagay sila sa maleta nila na hindi pwede. So magtatagal ngayon sila sa counter, magdi-debate, and we don't want that. Yung time, yung military time, madalas naiiwan sila ng eroplano. Hindi mawawala ng tao. Ang lounge and ang OWA naman is just a few steps away. So walang maranasan naman nila kung paano yung tinitreat ng, iba ang aking lugar. Kukuha akong kape, walang bayad. Lagi kang maghanap na saan ba ako pwedeng tumambay, makapag-charge sandali ng telepono. Alam mo na, mga bagay na gano'n. Ang wifi, bibigay na kagad sa iyo yung password. Maganda. Sa tagal ng panahon, ngayon lang nangyari ito. Ilang years na kasi serbisyo, more than 20 years. Pero ngayon lang yung nangyari itong. Wala. Talagang mapahingahan yung OFW. So, sana lahat ng terminal mayroong ganito. Yan. So, good job po sa ating gobyerno, sa Marcos Administration, kay PBM, sa DMW, at saka sa OWA. Alam niyo mga kababayan, nung nakita ko yung balita na yan, natouch si Sir Ivan. Bakit? Kasi nga naalala ko si Sik Ople. Isa rin po siya sa nagplano niyan mga kababayan. Naalala ko na nabanggit niya noon tungkol ito sa VIP OFW lands. Pero syempre, ganun talagang life. Wala na si Sik Ople. So, nakikita niya ngayon kung gaano kasaya yung lahat po ng mga OFW mga kababayan. Sayang hindi ko naabutan yung opening mga kababayan, di ba? Alam niyo na po yung pagbalik ko dito, matagal ako nagtambay doon sa ating airport mga kababayan sa NAIA 1. So sayang matambayan sana yun ni Sir Ivan, kape-kape doon, kain-kain. At saka siyempre chika-chika po sa mga kababayan nating OFW. Again, congratulations po at saka thank you so much sa Marcos Administration. So dyan naman tayo sa ibang usapin
Philippines, good news pa rin mga kababayan na kung saan, alam nyo ba, ang Pilipinas ay top 3 na sa pinaka-safest country sa Southeast Asia, mga kababayan. Isipin niya, top 3 ang Pilipinas sa safest country sa Southeast Asia. Di ba, paragi pong nainira yung mga ok-ok sa lipunan, mga salot na wala, pangit ang Pilipinas, ang daming gurguran, daming patayan daw, yung mga pulburo, naglabasan na daw. Pero tingnan nyo, ang naglabas po ng report niyan mga kababayan based po doon sa US. At para maintindihan natin, let's watch this. Pumangatlo ang Pilipinas sa mga bansang pinakaligtas sa Timog Silangang Asya. Batay po yan sa pag-aaral ng American-based Gallup Analytics. Ikinatuwa naman ng Philippine National Police o PNP ang resulta ng survey. Si Patrick De Jesus sa report. Rise and shine, Patrick. Isa ang Pilipinas sa safest country sa Asia base sa isang pag-aaral. Sa Southeast Asia, pumangatlo ang bansa, kasunod ng Vietnam at Indonesia matapos makakuha ng Law and Order Index score na 86 noong 2022. Ayon sa America-based Gallup Analytics na naglabas ng pag-aaral, sabi ng PNP, makatutulong ang resulta ng pag-aaral para mapabuti pa ang ekonomiya ng bansa. Noong nakaraang taon, 8% ang ibinaba ng krimen base sa tala ng PNP. Malamang it adds up to the considerations ng ating mga investors at sa mga turista na pupunta ng isang lugar. And we know very well that these two aspects, yung investors and yung mga turista, plays a big role in the boost of the economy. Bukod sa pagsisikap ng mga pulis na mapanatili ang kaayusan, kinilala rin ni Acorda ang partisipasyon ng komunidad. The community engaged, nagre-report, nagre-reklamo kung may mga nakikitang katiwalian. And of course, the media, your role also kasi wide yung reach nyo. With this free, what we call that, flow of information and communication, there's two-way, nagkakaroon ng tawag doon interaction and engagement. And with that, lahat po ng nakikita nating mali sa community, even crime, it leads to a peaceful community. That's how I look at it. Hindi lang ordinaryong krimen ang binabantayan ng pulisya, pero pati ang cybercrime kung saan maaaring magamit ng artificial intelligence o AI sa iba't ibang uri ng scam. I agree with that fear. So that's what we are actually realistic yan kasi based on our statistics talagang tumatakas. So for our part, we are addressing it via yung pag-update din ng ating mga kagamitan and yung mga applications na ginagamit natin, but also kasama na rin yung ating kapulisan. Sabi ni Acorda, sasanayin pa ang kanilang cyber cops para sa mas maigting na cyber patrolling. Okay, so unahin natin sila makabayan. Unahan natin. Alam ko sasabihin naman nila na ay fake news yan. Bakit magiging fake news yan? Mismo po yung taga-US ang naglabas po ng report makabayan. So saan na kinuha yung report? Siyempre sa AFP, PNP, sa mga cybercrime units, doon sila nanguha ng data. Nakita nyo ba sinabi po ng reporter na mas bumaba pa yung crime rate sa Pilipinas last year, last 2023. At saka bumaba rin po sa 2022. Ano ibig bang sabihin na epektibo po yung leadership style ni PBM? Di ba mga kabayan, di ba napaka-silent na po ni PBM magtrabaho? Siyempre ang mandato niya, sabihin niya doon sa mga FP, sa PNP, then after that, ang mag-implement yan, yung ating kapulisan mga kabayan, saka yung mga military men natin. Pero siyempre, ang Chief of Commander, si PBM. So ang ibig bang sabihin, epektibo yung style ni PBM mga kabayan? Di ba? Hindi natin kailangan ng mga maraming satsat, maraming ngaw-ngaw. Pero dapat kasi mga kabayan, para sa akin ang napaka-epektibo po na presidente, yung hindi masyadong nag-iingay pero nakikita natin sa gawa. Di ba? Alam ko sasabihin na naman dito na mga haters natin, abay fake news ka Ivan. Bakit nakikita namin sa mga balita na maraming gurguran dito, naglabasan na yung mga polboron, at saka mayroong mga RAPE na nangyari diyan. Yung sundutan mga kabayan. So maraming nangyari. Pero iniisip nyo ba na mas grabe pa siguro yung nangyari sa ibang mga countries? Well, ilan ba lahat ang mga membro po ng
ng Southeast Asia country mga kababayan. So, niresearch ko yan kanina na 11 pala lahat na countries tayo, Southeast Asia. So, 11. So, sa 11 na yan, pang top 3 tayo. Isipin yan, hindi kayo proud yan. Top 3 ang Pilipinas sa safest country sa Southeast Asia. So, ang number 1 mga kababayan, syempre nakita natin yung Vietnam. Pero, ang tingin ko dito, well, syempre ang Vietnam mga kababayan, meron ho sila doong batas na bitay. Di ba yung sinasabi dito na sana i-implement na i-implement na ulit yung bitay sa Pilipinas. Sa doon sa Vietnam, doon po sa Indonesia, top 2 na mga kababayan. Ang top 1 is Vietnam, and the second po is ang Indonesia. Itong dalawa na to, meron silang batas na bitay mga kababayan. So ilan ba ang nabitay doon sa Indonesia? Well, syempre, niresearch natin yan mga kababayan. Ang lahat po na nabitay doon ay 189 lahat. Isipin yan, 189 ho lahat ang nabitay doon sa bansang Vietnam. Well, I'm not sure sa Indonesia mga kababayan. Hindi ko kasi nakita doon sa Google eh. I'm not sure kung bakit hindi nila na-post doon. Pero dito po sa Vietnam, 189 ho lahat. Sa Pilipinas, if I'm not mistaken, di ba si Itchagaray lang mga kababayan? Si Itchagaray lang ba yung nabitay sa Pilipinas? Then after that, tinanggal na kaagad yun, yung bitay kasi nga maraming natakot mga kababayan. Kasi kapag nagpatuloy pa yung bitay, marami siguro nabitay. Di ba? Mga alam niyo na ho, mga sarat ng lipunan, mga plunderers, mga kurakot diyan sa gobyerno, lalong-lalo na mga tao po na mahilig po manggurgur, pumatay ng alam niyo na. So maraming mabibitay sa Pilipinas kapag nandyan po yung batas na bitay mga kababayan. Sana nga ibalik para maging top 1 tayo. Di ba? So at least tingnan nyo ang report, top 3 ang Pilipinas sa pinaka-safest country sa Southeast Asia. And good job sa Pilipinas, sa Marcos Administration, of course, kay PBBM. Di ba? So dapat proud tayo. Okay? So dito pa rin tayo po sa good news na kung saan siya nga pala sa area po ng NCR. Meron pong plano po ang gobyerno natin na magtayo dyan ng 3,000 yata yun. 3,000 po na pabahay unit. Dyan mismo sa NCR mga kababayan. Saka ngayong araw, kasi itong balita to is kahapon, ngayong araw, mag-start na po sila ng relocation po sa mga informal settlers dyan po sa NCR. So for more details, let's watch this. Dalawang pabahay program sa San Juan City target simulan bago matapos ang 2024. Relokasyon ng mga informal sector aarangkada na bukas. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Naomi, sisimula na bukas ang relokasyon ng ilang informal settlers sa Barangay Bati, San Juan City. Samantala nasa 3,000 units naman sa ilalim ng pabahay program ang planong itayo ngayong taon ng San Juan City LGU. Maliit na nga, hinati pa sa 3 kwarto ang barong-barong na ito sa Barangay Bati, San Juan City, na 11 taon nang tinitirahan ng pamilya ni Madi matapos masunugan. Wala kaming ilaw rito, nagkabit lang. Tapos ang tubig namin hanggang ngayon, nag-igib pa rin kami. Ang hirap ng buhay rito, nagtiis na lang kami. Pero matapos ang higit 1 dekadang paghihirap, bukas ililipat na ang kanyang pamilya sa isang relocation site sa Baras, Rizal. Maganda naman Ron, dahil una, magiging sa'yo yun. Pangalawa, maayos. Maayos ang pamamahay yun. Maayos. Kesa rito, lamang dito kasi malapit ang hanap buhay. Pag biyahe ng anak ko, dahil minsan ang umpisa rito ng pasok niya, alas 8 ng umaga. Anong oras aalis sa Baras ang anak ko? Pagtitiyak ng San Juan LGU, bibigyan ng pinansyal na tulong at kabuhayan ang mga ililipat ng tirahan. At bago matapos ang taon, target umpisahan ang pagtatayo ng 2 pabahay program sa kahabaan ng F. Manalo sa San Juan. 25 palapag ang planong pabahay na may 3,000 units na gagawin sa pakikipagtulungan ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority. Pangarap ko po ng San Juan ang maging unang ISF-free city sa buong Pilipinas. At sa ginagawa ho nating hakbang na ito sa tulong ng national government, naniniwala po ako by 2028 ay kaya ho nating makamit yan. Para matapos mo yung 25 stories, take about mga 1 year and a half to 2 years. After 2 years, lahat po mati-turn over na yan.
3-in-1 project ito kaya bukod sa pabahay, magtatayo rin ng parke at ferry station sa kahabaan ng 1.2 km stretch sa may bahagi ng ilog ng San Juan at Pasig na pangungunahan naman ng DILG at MMDA. Dalawa po ang purpose niyan. Primarily, bigyan ng dissenting pabahay ang ating mga kababayan. At the same time, malinis po yung waterways para po maging maayos po itong mga daluyan ng tubig. At pangatlo po sigurong purpose ay makaka-prevent po ito ng pagbabaha. Sumunod, of course, ay ang mga showcase pwede magpunta ang ating mga kababayan, maging tourist spots, scenic spots ito. At pangatlo ay tinatawag na intermodal transportation. Ito'y kakabit sa mga ferry, ito'y gagawin natin sa buong Pilipinas. Ayan, so nakikita natin mga kababayan na tuloy-tuloy lang po sa pag-unlad ang bansang Pilipinas. Nakikita natin na nagtrabaho po yung mga sekretaris, mamabatas, mga government workers, si PBM, lalo na si PBM, nakikita ho natin yan. So kahit anong mga paninira nila ng ibang tao, ng mga salot ng lipunan, sinisiraan nila yung gobyerno natin, well, normal naman talaga yan. Pero ang importante, nakikita natin sa mismo sa ating mga mata na meron pong improvement ang Pilipinas, lalo na sa pamuno po ni PBM. Yan po ang mahalaga mga kababayan. Okay? So, dito na tayo po sa mga kamaritisan, mga paninira po ng mga pulburon vloggers na dapat nating sasagutin mga kababayan. Okay, so before tayo pumunta doon sa issue ni Hitad at saka ni Abel Bacubio, dito muna tayo kay Jason Sa. Kasi si Jason Sa mga kababayan, meron pong post. Ito po ay tungkol kay PBM. Di ba si PBM last Sunday, nandun siya sa Brunei mga kababayan. Meron siyang inatinan po na royal wedding sa Brunei. Pero lumipad po si PBM Saturday night. Saka bumalik rin po siya sa Pilipinas Sunday afternoon yata yun or mga lunchtime mga kababayan. Bumalik kaagad si PBM. Pero alam niyo ba, big deal ho yan sa mga salot ng lipunan mga kababayan. Big deal na big deal. Bakit? Mamaya explain natin yan. But before that, dito muna tayo sa post ni Jason Sa. Sabi niya, mahilig lang talaga silang mag-attend ng high profile wedding o naisipan lang bigla kaya fly agad. Hindi kasi yan intindihan po ni Jason Sa mga kababayan. Alam nyo, mautak naman to si Jason Sa. Hindi ko lang alam kung ano nangyari mga kababayan simula nang merong 1 million monthly from SMNI. Nakaganyan na, di ba? Napansin ba natin? So kahit alam niya ang rason, pero gusto niya talaga niya na sisiraan po si PBM kasi nga bayad siya dyan mga kababayan. Okay, ang pagpunta po ni PBM sa Brunei, dapat makisama ho tayo. Normal ho yan, dapat makisama ho tayo. Kasi kapag hindi tayo makisama po sa ibang countries, lalong-lalo na sa mga neighboring countries natin, paano tayo makakuha po ng mga investments? Lalong-lalo na, ito po invitational mga kababayan. Diba, inimbitahan po si PBM sa Prince yata yung kinasal, if I'm not mistaken. Diba, Prince ba yung mga kababayan? Ngayon, siyempre, inimbitahan ka. Saka, ang iba rin po mga leader from the Asia country, nandun rin po mga kababayan. Hindi lang po si PBM. Diba? So doon, mapag-usapan na naman nila yung tungkol po sa mga investments at saka yung plano po ng ibang leader sa Pilipinas mga kababayan. Dapat makisama tayo sa ibang leader. Hindi kasi yan intindihan po ni Jason Sa. Ngayon, dahil nga nag-ingay itong si Jason Sa mga kababayan, well, pag-uusapan natin ang kanyang fake news. Alam niyo ba, napahiya yun si Jason Sa? Last January 8 mga kababayan, meron mong post ito si Jason Sa. Sabi niya na may tip daw. May tip na isang loan better taga South daw or ano yung loan better mga kababayan, yung isa na po manalo sa sweepstakes. Sabi niya dito, may tip na iisang loan better taga South ang suswertehin ngayong gabi sa Super Draw. Take note, January 8 niya mga kababayan. Meron daw suswertehin na isang loan better lang. Ito bang lugar ko, part ng South Bulacan? Sino ba yung taga South Bulacan mga kababayan? Alam ba natin? Well, actually, hindi ko rin alam eh. Pero sabi nila si TP daw mga kababayan, taga South Bulacan daw siya si TP. Well, I'm not sure. But anyways, ito po yung paninira. Bakit? Kasi nga napahiya dito si Jason Sa, napahiya talaga kasi nag-post po yung PCSO. Ayon dito sa balita ng GMA News, wala pang nanalo. Ngayon taon na kaya magbabago ang buhay mo, wala pa rin nanalo sa mahigit 620 million jackpot sa Grand Lotto 655 sa naging draw nito noong January 8, 2024.
Napahiya si Jason sa nag-post siya umaga, January 8, na meron dang mananalo mga kababayan. Lone better daw. Isa lang daw manalo sa dito sa sweepstakes. Di ba nakahiya talaga eh. Hindi natin alam kung sino ito yung kinunan po ng source ni Jason sa mga kababayan. Pero from there, nahiya siya kasi hindi nangyari ang kanyang post mga kababayan. Okay? So dito rin po tayo. Kasi nga napag-usapan na natin si PBBM. Well, dito rin po tayo sa vlog ni General Macanas mga kababayan. Yes, bumalik na si General Macanas. Kanina mga kababayan. Actually, yung post niya last na nagpakita siya, that is 5 days ago ba or 6 days ago, matagal siya nagpakita mga kababayan. At saka meron siyang post, yes. Meron siyang post, pero ang post niya, ang kanyang vlog, yung vlog po ni Hitad, ang vlog ni Princess Maui, ang vlog po ni Badong. Ay siya nga pala, Badong, kumusta? Na-miss ka ni Sir Ivan. Ay, nakita ko yung higaan mo, Badong. Okay na eh, pero naligo na ba tayo? Peace. Ginamit yung video mo ni General Macanas Badong, ginamit niya eh. Tingnan mo lang po, latest niya na vlog, ang vlog mo. Ngayon mga kababayan, nag-vlog na lang po ito si General Macanas. Kailang paninira naman po kay PBBM. Well, buti na lang, hindi na nila napag-usapan yung pulburon video. Takot yata. Natakot sila kasi nga nilaglag sila ni Hitad. Di ba sabi ni Hitad mga kababayan, hindi niya alam or hindi niya nakita yung video. Ngayon inakusahan po ni Hitad si Senator Amy Marcos na siya daw nang sabi na meron daw pulburon video mga kababayan. Nagpalusot na naman itong si Hitad pero inamin niya na hindi niya nakita at sinong may hawak nito mga kababayan. Gonggong talaga eh. Ngayon, ipakita ko muna sa inyo yung vlog ni General Macanas. Sa pamadilas, let's hear this. Doon sa latest vlog ni Fair Lady Marlica, yung sikreto na pag-alis ng presidente palabas ng bansa. Walang announcement, walang mga send-off ceremony. Nung nakalis, saka na lang ata nagbigay ng post yung PCO na umalis ang presidente. So, nakakapagtaka. Anong purpose? Nako, according to puting ahas ni Fair Lady Marlica, para daw magpagamot. So, anong sakit kung magpagamot? And by the way, sa Brunei siya pumunta. Una, yung hindi in-endorse. Tingin ko, analysis ko, ito na ang mga prueba na malala na ang relasyon ni PBBM at ni BP Sara. Kung pag-alis niya, hindi niya endorse kasi ang caretaker. Alam nyo, malabnaw talaga yung utak ni General Macanas mga kababayan. Sabi niya, nakita niya na parang hindi na maganda yung pagsasama ngayon ng BP at ng presidente kasi hindi daw inendorso ni PBBM si BP Sara na mamuno muna temporarily sa Pilipinas kasi wala siya sa Pilipinas mga kababayan. Hindi ba niya inisip na sandali lang po si PBBM doon sa Brunei mga kababayan? Lumipad si PBBM Saturday night yata yun, Saturday night. Then bumalik si PBBM Sunday afternoon mga kababayan or lunchtime mo yun. So kailangan pa ba, do you think kailangan pa ba i-endorse kay BP Sara? Di ba? Hindi na naintindihan eh. At saka yung lakad ni PBBM kung bakit hindi na kailangan po ng public announcement or whatsoever kasi kasal ho yun mga kababayan. Personal niya na lakad yun. Baka libre po yung papunta ni PBBM doon. Baka lang. So dito sabi nila na may lamat na talaga daw yung BP at saka yung presidente dahil hindi po inendorso ni PBBM kay BP Sara while nandun siya sa Brunei mga kababayan. Di ba hindi na kailangan yun? So anyways, patuloy tayo. President while the president is away. This only confirms na medyo malabnaw na malamig na ang relasyon ng presidente at vice presidente. Yun ang una kong tingin dyan. Tapos yung sinikreto nila dahil yung ayaw nilang malaman yung tungkol sa sakit. Okay? So, sakit. Sabi, stem cell sa liver. Nung namatay si late Secretary Susan Opleng, nakita ko yung muka ng presidente na mamaga, na maitim.
Hindi na yon ordinaryong stress. First time kong nakita na gano'n ang presidente. Nagduda na ako na baka may sakit ang presidente na hindi lang sinasabi. Duda lang pala eh. Pero ramdam natin mga kababayan na gusto na nila na mawala si PBM. 'Di ba? Yan ang kanilang ibig sabihin dito. Kahit anong palusot nila, gusto talaga nila na mawala po si PBM. Pero itatanong ko dito, do you think may sakit si PBM mga kababayan? Napaka-healthy nga tingnan si PBM. Nakita ko nga na lagi siya mag-jogging mga kababayan. Meron siyang time po na siya mag-fitness. Yung mga may sakit ba man nag-fitness? Diba? Tsaka tingnan natin yung mukha ni PBM. Mukha ba may sakit si PBM? Napaka-healthy nga tingnan. Pero sila dito, na-declare na sila na may sakit daw sa liver si PBM. At saka yung isa, stem cells, saka liver yata yung sinabi ni Jel Macanas. Sana nga mag-ipag-pray natin. Dapat dito kay Macanas na siya po ito, sabi nila, religyoso daw si Macanas Makabayan. Lagi na namabasa ito ng Bible. Pero dapat ipag-pray niya na sana walang sakit po si PBM at hindi makaroon ng sakit si PBM. Kasi nga, ang kalagayan po ng Pilipinas nakasalalay po kay PBM. Di ba? So, dapat ganon. May pagka-ok-ok talaga itong si Jel Macanas eh. So, dapat talaga makasuhan ka eh. Okay, so forward na tayo dito kay Hitad mga kabayan. Dito na sa issue ni Abel Bacodio. But before that, siyempre, ipaparinig ko muna sa inyo yung vlog ni Hitad para maintindihan natin. And after that, ipapakita ko sa inyo yung aking nakalap mga kababayan. So, let's hear this. Na pinasahan ni Abel Bacodio. Okay? Ni Abel, yung designer na scammer na nakakabili yung dati kong BFF. Okay? Si Abel Bacodio ay utusan ni Lisa Smugs. Okay? Kumakamkam sa pera ng bayan. Okay? At nakabili si Bacodio ng worth 26 million na bahay. Okay? Dito sa may Arton ba yun? Arton, what's the name of the... Sa Quezon City, may nakaalam ba sa inyo? Arton, condo. Arton, 26 million. Arton condo something. Okay, then, nabili ni Abel ang kapitbahay niya, okay, na kapitbahay ng kanyang shop, dyan sa Kamuning na napuntahan ko, ng 17 million. Bakit ko alam yan? Dahil ikaw mismo, Abel, ang nagkukwento at nagyayabang ng less than, di ba? Less than, wala pang isang taon si Kuting nakabili ka na ng property. Na dating ikaw, ulit-ulitin ko, wala kang ang pambayad sa kuryente. Okay? Ang sinasabi ko lang, how come na maka-afford itong ulol na ito ng 26 million and another 70 million property kung hindi niya sinabi sa akin na mayroon silang business transaction ni Pinky Romualdez na pinsan ni Bongbong Marcos Jr. aka dyan sa DSWD. Okay? So ang kinukwento ko po dito ay first-hand information galing sa bunganga ni Bacodio. Okay, so kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan na hindi ko kayang ma-debunk or masagot yung ibang claim ni Hitad kasi nga ito ay based sa kanyang personal po na experience kasi nga si Abel ay kanyang BFF, kaibigan niya mga kababayan. Pero alam nyo, delikado talaga noon na maging kaibigan tong si Hitad. Meron akong nakuha na informations na every time pala na uwi si Hitad sa Pilipinas, lagi niyang kasama tong si Abel kasi tinatawag niya mga kababayan. Siyempre kinuntak niya. Alam nyo ba, nasabi rin po ni Hitad na kung hindi daw kay Hitad, hindi daw makilala itong si Abel mga kababayan. Nasamantalang niresearch ko itong si Abel, 20 years na siya sa fashion industry, last 2015 mga kababayan. So meron tayong evidence niyan. Evidence-based tayo dito. Ito po yung report o balita last August 16, 2015. Sabi ito sa balita, 20 years of fashion according to Abel Bacodio. So siyempre this year 2024 na, so close to 30 years na si Abel sa fashion industry mga kababayan. And aside from that, alam nyo ba na si Abel, siya rin po yung gumagawa ng mga sinusuot ng SB19 mga kababayan. Kilala ba natin yung SB19? Siyempre sa mga artista rin, like for example sila si Regine Tolentino, Arjen Velasquez, yung taga Showtime, at saka pati rin po si Alden Richards, siya po endorser mga kababayan sa kanyang brands. Ito pong si Alden Richards. At saka of course, dahil nga ikaw ay sikat, so marami kang gigs mga kababayan sa mga malaki na mga events, sa mga fashion dito, sa mga motor world, sa auto world, marami siyang gigs. So ang ibig sabihin, dahil dyan po sa katagalan na yan,
nakita ko ang kanyang estimated na wealth po itong si makabayan, itong si Abel Bacolod. So ayon dito sa report na nakita ko, si Abel Bacolod wealth net worth niya for the siyempre sa current 2024, from nag-start siya sa naging fashion designer siya, sumikat siya. So until today, as of today, ang kanyang net worth $5 million makabayan. Sipin yan, $5 million. So kanyang yang pong $5 million, kung i-convert natin yan into Philippine money or pesos, yan po ay aabot ng estimated na 279 million pesos makabayan. So ang napira ni Bacolod, ni Abel, umabot na estimated 279 million pesos. So ngayon, hindi ba kaya ni Abel na bumili po ng worth 26 million na bahay makabayan? Di ba? At saka being a designer, a fashion designer, at saka sikat pa na designer mga kaabayan, normal lang po na ikay kontakin or kukontratahin ng Malacanang or ni PBM or ni Philam na ikaw po ang kukunin na designer na gagawa po sa kanilang barong or yung susuotin po ni Philam na mga senador or whatsoever, mga mababatas. Well, normal lang ho yan. Di ba kapag tayo po na magpagawa tayo ng susuotin natin like barong, tas yung gumawa ng ating barong sikat mga kaabayan, di ba? Magiging proud po tayo. At saka, paano nyo nalaman na binayaran po si Abel Bacolod ng Malacanang? Baka siguro si Abel, libre lang po yung ibinigay niya na barong doon kay PBM, libre lang po yung ibinigay niya na suotin doon kay Philam. Bakit? Kasi kapag presidente ang susuot, first lady ang susuot, senador ang susuot, or sino pa na mga sikat-sikat ng mga tao, di ba makilala po yung barong po ni Abel makabayan? Hindi nga natin alam, baka libre lang ho yun. At saka may narinig po ako sa vlogger na binigyan rin po daw sila ng mga jackets na libre makabayan. I think yung mayroong Pilipinas sa gilid to. At saka sinot rin po yan ni Hitad makabayan. Libre daw yun ni Abel. Diba? So dapat kung ako lang si Abel kung ako lang si Abel Bacolod, well, walang problema sa akin yan. Anyways, may pera naman ako. So gusto ko mag-endorse po ng tao, akong gagawa po ng barong ni PBM, ako ang gagawa po ng susuotin ni Philam. Well, pride na ho yan sa aking makabayan. Proud ako na sinuot po ni PBM, Philam, ang aking ginawa na barong makabayan o suotin. Di ba? Ganon yun. Itong Hitad kasi, scammer na kagad eh. Tatawanan na scammer dahil daw nakapag-provide po ng bahay na ganon kamahal makabayan. Isipin nyo po, malaki po ang net worth ni Abel being a fashion designer. Nakaya itong Hitad. Pero alam nyo, pwede kasing kakasuhan yan si Hitad makabayan. May nagtanong po kay Sir Ivan na pwede ba daw ang kasuhan? Yes, pwede po. That is very libelous po ang sinabi ni Hitad makabayan. Tatawain ka na scammer, pangit ho yan sa mata ng ibang tao. Okay? So anyways, bago mag-jump po sa ating next na topic, isalaman natin si OPM Labsong Sanchez, Margarita Iglesias, Emily Timaho, Christina Dapitan, nandiyan po si Marian, si Elaine, greetings daw from Ruth Ariola na nandyan sa San Diego, California. Hi to Tony Villa, Evelyn Garcia, Alben Atienza Sagales na nandyan sa Dubai. Greetings from Mama Eva Atienza. Hi to Marilo Bidnarek from Germany. Nandiyan po si Angelita Holsinger, Luciana Nell, Andrea Giong, Conrad Basbasan, Florifi Gumapag, at saka si Elvis Sales. Ngayon mga kaabayan, ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Atty. Claire na kung saan sinagot niya dito itong si Atty. Harry Roque. So for more details, let's watch this. Ang aking suggestion, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil dyan po lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit o gumamit ng droga, magkakaroon po yan ng residual effect. So, tingin ko po, karapatan ng taong bayan yan, at siyempre, yan po ay para din sa kabutihan ng Presidente. Napanood ko, partner, no? Yes. Yung tungkol kay PBBM na sinasabi nga niya, una in-explain niya kung bakit sinuportahan niya. Si PBBM. Samantalang hindi siya makamarcos. Oo, samantala hindi siya makamarcos. Kahit yung pamilya doon niya, hindi makamarcos. Nung na niya, nakausap na niya. Pero, nung narinig niya ang mga binabanggit tungkol kay PBBM na di umano na gumagamit ito ng pulburon. Okay.
Ibig sabihin ay? Droga. Oo. Gumagamit ng droga. So, to make the long story short, okay, dun sa kanyang anong nire-request niya? Oo, dapat magpa-drug test daw si Pangulo. Kasi, ang isang leader daw na gumagamit ng isang bawal na gamot, partner, ay labag. Siyempre, alam naman natin yan, labag sa batas. Oo, lalo tigit ang isang Pangulo, partner, siya yung law executioner. Yes. Tagapagpapatupad ng batas. Ako din, hindi ako naniwala pa. Imposible kasi nakikita naman natin kung gaano partner, kaseryoso ang ating Pangulo ngayon sa paghahanap ng mga solusyon sa problema. Actually, partner, ito lang sa akin. Diba? Ito lang sa akin. Lawyer siya Oo. Diba? Sana yung mga nabibitawan niya ring salita, especially patungkol sa Pangulo, dapat medyo may pagka-responsable. Alam mo yun? He should be responsible. Okay. Sa mga nababanggit niya. Kasi, kilala siyang tao. Ba? Pwede siya makapag-influence dahil sa masasabi niyang hindi tama. Diba? Kahit sabihin niya, partner, kasi yung start nito, nung sinabi niya dito, mabait. Sobrang bait ni PBBM. Diba? Ganun. Para bang wala siya nakikita. Di naman niya nakikitaan na ito ay gumagamit ng droga. Pero kalagitnaan, meron siyang iba nais iparating sa kanya mga viewers. Diba? Kahit sabihin niya, di ako naniniwalang nagdodroga. Kasi napaka-humble nga daw ng Pangulo. Mabait. At hindi naman daw ganun ang mga tao na gumagamit ng droga. So wala siyang hindi niya kinakitaan ng senyales. Wala siyang nakikitang signs. Kung wala kang kinakitaan senyales, partner, huwag ka nang magbigay ng ibang idea sa viewers mo. Napapalabasin mo kung gumagamit man ng illegal na droga. Bakit, partner? Unang-una, saan niya ba nakuha? Yung impormasyon. Yung impormasyon. Hindi naman sa gobyerno. Tapos, sasabihin na ang dami niya nang nadidinig. Una, kanino nyo ba nadidinig? Nakita mo na ba? Diba? Kahit nga si Pangulong Duterte, sabi niya, wala yan. Kasi kung meron yan, noon pa yan lumabas. Diba? Kung wala yan, bilang abogado, diba, bago ka kung meron, dapat makakita ka muna ng ebidensya. Mahirap gumawa ng kwento na sasabihin mo, ay, hindi ako naniniwalang meron. Pero kung meron, ganito sitwasyon. Mas marami pa yung kwento mo sa bad effects kung meron video sa paggamit ng droga ng Pangulo. Diba? Ang sa akin lang, being a lawyer, alam niya na sa korte, hindi tumatayo ang chismis. Diba? At dapat, partner, pakita ka muna ng ebidensya bago mo hingin yung tao na patunayan mong wala kang kasalanan. Baligtad Para bang wala pa kayo napapakitang ebidensya, dahil sabi nga ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, wala yan. Kasi kung meron yan, lumabas na. So, kung wala, bakit kailangan nyo pang i-discuss kung meron? Diba? So, ito partner ito yung tinatawag na parang perception You're giving a perception sa mga listeners nyo na kapag hindi gumamit, talaga yung critical thinking at naniniwala sa'yo because you're former spokes. Diba? Public figure. Diba? Tama. Diba? Paniniwalaan ka. Pwede kang paniwalaan. Lawyer ka. Ano yung effect nung diniscuss mo na wala ka pang ebidensya kung hindi hearsay? Alam naman natin na ang hearsay evidence hindi tumatayo sa korte. So what's the point? Alam mo, kahit sabihin mo na ang bait ni PBBM, mabait, wala akong nakikita, but the fact, the fact na you discuss the possibility na kung meron video,
meron kang intensyon. Meron kang nais na dalhin sa tao. Oo. 'Di ba? Alam mo, kahit sabihin mo na wala ito, pero pag ito nakasira sa paniniwala natin bilang mga Pilipino. Masira yung isip natin sa baka nga. 'Di ba? Pinabababa nyo yung pagtiwala ng tao sa ating Pangulo. Oo. No. Kahit itong sinasabi niyang yung ex-militar, partner, wala siyang nakita. Sinabi lang niya na kung mapakita to, kung meron talaga mag-aalsa ang tao or magagalit ang tao. So, di ba, doon nyo, mind conditioning, palabas na ito. Hindi ba ito dapat na sinasawata? Pinipigilan to, partner. Kasi Pangulo ng Pilipinas ang sinisiraan nyo. Diba? Okay. Sabi mo nga, wala siyang personal knowledge. Diba? Tapos, ang dami, sabi pa ni dating Pangulong Duterte, mga mayor daw. Alam niya, mayor daw. Nandito sa ano niya yun, sa kanyang press conference. Doon sa last Saturday, if I'm not mistaken, sinabi niya mga mayor gumagamit. Okay? Ba't hindi kaya yan muna ang paimbestigahan mo? Kasi may nagsabi na Diba? Kung totoo yung sinasabi nyo na ang leader hindi dapat na gumagamit ang droga, bakit di pa imbestigahan ito sinasabi nyo mga mayor? Dahil baka pag nagdesisyon yan para sa kanilang constituents, delikado. Diba? At least yan, may nagsabi na si Pangulong Duterte. At may ebidensya. Oo. Baka posible, may hawak siyang ebidensya. Bakit? Dating Pangulo to. Hindi ito basta-basta vlogger. May ano siya may intel fund. Bakit ini-encourage niya magpa-drug test? Yun na nga partner Ba't ini-encourage niya na magpa-drug test kung hindi ka naman pala naniniwala? Yan. Ito sinabi niya sa saligang batas daw kasi, ang mga Pilipino ay mayroong karapatang malaman ang katotohanan. Diba? Pero partner, anong katotohanan ang gusto mong malaman kung ito ay binibintang lang? Diba? Hindi ba dapat ikaw as a lawyer, kinausap mo itong mga vloggers na ito? Kilala mo naman, sabi mo, diba? Kilala mo naman sila. Di mo tinawagan at humingi ka ng kopya. Okay? Partner, kasi ganito, meron kasing umuugong mga kayubi. Okay? Kung bakit, ito, dalawang teorya daw. It's either wala talaga, or kung meron man, itinatiming. Ano yung timing, partner? Pag tiniming mo, parang kinakount nila na kapag lumabas ito, video na to, at syempre, aaangat si VP Sara. Parang si Madam Gloria pwede pang tumakbo sa susunod na eleksyon. Hindi bawal. Yun daw yung tinatiming. See, nakikita yung yung motibo nyo sa pagdidiscuss ng droga na to. Ng ganitong klaseng mga issue. Kino-correlate pa rin kasi ni Atty. Harry Roque na kung may video. Bakit may video pa daw silang Partner kasi yun yung unang pinalutang nila. Na may video. Diba? Tapos parang, ito pa, may isang militar, sinabi niya na, parang ginagawang pang blackmail, partner. Kaya dapat, parang bumaba na kayo or wag nyo nang papasukin ng ICC dito. Basta meron sila mga kondisyon para hindi na ilabas. Tapos ngayon papakita nyo na parang totoong meron. Tapos, sasabihin nyo, ay hindi ako naniniwala. Pero kung meron. Diba, partner? Huwag kayong mag-theory ng ganyan. Kasi abogado kayo. Diba? Masama, hindi maganda yung intensyong nakikita ng karamihan sa ginagawa nyo. Kasi, kahit naman kayo sumuporta sa ibang mga politiko na gusto nyo, so be it, partner. Pero hindi ganitong klaseng dirty tactics, partner, na para masira yung Pangulo. Sabi ko nga, partner, mga kayubi, di nga ako maka-Marcos. Hindi siya yung kandidato ko. Pero, sabi ko nga, once natapos ang eleksyon, magkaisa tayo lahat.
Pero para pabaksakin nyo, siraan yung Pangulo at maging sabihin nyo na impeachable offense to. Di ba? Betrayal of public trust, partner. Parang meron kayong binubuo sa isip ng tao na maybe at sinasuggest pa niya na sumailalim sa drug test. Oo. Tapos sabi pa niya, sa dinami-dami ng aking naririnig, oo nga, dinig lang. Oo. Pero saan ang ebidensya mo? Oo. Diba dapat bilang abogado, look for an evidence. Credible evidence, partner. Hindi yung na Photoshop or na edit. Delikado yun. Marami nang kaya mag-edit kaya yan. Kaya nga, partner. Diba? So medyo hindi ko naging gusto yung kanyang pananaw dito bilang isa kang kinikilalang abogado. O yan, paano yan masagot ni Atty. Harry Roque, mga kababayan? Diba kapag mapanood ito ni ang vlog ni Atty. Claire ni Roque, mga kababayan, mapapahiya talaga siya dito. Magmukhang kuting itong si Roque, mga kababayan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, magaling talaga mag-isip itong si Claire. Magaling siya yung very broad-minded, ginagamit ang critical thinking at hindi kagad tumitira, mga kababayan, yung sugod-sugod. Pinag-isipan po ang kanyang sinasabi. Okay? So anyways, yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot na po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng isa pang magandang araw. Panginoon, bago namin simulan ang araw na ito, ipagtatapat namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan laban sa iyo. Patawarin mo po kami at linisin mo kami. Panginoon, mula ngayong araw, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Inilalagay namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Idinadalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.